the place of the altar. In the tabernacle itself. Okay? Mismo sa lugar na yun. Nanggaling ang tubig. Kaya mamaya bubuhusan natin isa may gesture tayo. Alright? Now, balikan natin. And all each purposes to consecrate them and make them holy. Ano ibig sabihin ng lahat ng ito, mga kapatid? Gusto ko pong ito maintindihan natin mabuti. What is the real and the main purpose of this? Number one is for us to be consecrated. Para ma-consecrate ang buhay mo. Consecrations means refine, purify before the Lord. Your life will be purified. Your life will be dedicated. Your body is for the Lord. That is consecration. Sabihin mo nga sa iyong sarili, ang buhay ko, ang katawan ko, ay sa Diyos. At para sa Diyos. Hindi mo yan pakatukan. Hindi mo yan sasaktan. For us to be consecrated, that's number one. Second, make them holy. Ano ibig sabihin na make them holy? Yung bang pag naglakad ka ay ganyan at hindi ka nalilingon? Hindi o. Holiness means separation. Separation. In other words, kung ang buhay mo, walking in darkness, you are now living and walking in light. Kung ikaw ay mahilig sa awiting makamundo, ngayon magbabago ang iyong pakikinig at ang iyong pananaw. One is to consecrate them, make them holy. Number three, dedication of priest. Now, sa New Testament, a priest, sabi ho ng 1 Peter chapter 2, verse 9, ay yung mga tao na nakipag-isa kay Kristo Jesus. Yung mga tao na nakipag-isa sa Panginoon, ito yung mga priest. So, dedication of priest. Dedication ng ating buhay. Amen? Number 4, consecrate to serve. Gusto ko po kayo tanungin, sino dito na sa iyong puso, habang ikay nabubuhay, maglilingkod ka sa Panginoon? Amen. Sige, taas kamay. Doon sa nais maglingkod kayo, Lord, honor the faith of your people. Bless them, and I declare consecration to serve the kingdom. I declare your anointing and power. I declare your anointing and blessing. Bless them, Father God. In Jesus' name, we pray. Everybody say, Amen. Sabihin mo sa dalawang tabi mo sa kanilang kanan, maglilingkod ako sa Panginoon. Alright. Number 5, presentation of our children. Balikan mo lang, anak. Yung ating binasa kanina. Bakit so presentation? Punta natin sandali yung verse 11. Yan. Okay, dito muna sa verse 10. Anoint the altar of burnt offering and its utensils to consecrate them. Then the altar will become absolutely holy. Next, anoint the wash basin and it stands to consecrate them. Verse 12. Ito na po sinasabi. Present Aaron and his son. Sabi natin, son. Taas na po dito ang mga tasa kamay ng mga tatay. Alright. Hindi mo ba kayo tumayo sa dali? Tatay. Hallelujah. Praise the Lord. Bigyan mo natin ng masigabong palakpakan ng Panginoon. In other words, you're the head of the family. You're the Levite. Magkakaroon tayo ng dedication. Present Aaron and his son. Ito na po yung bar mitzvah. Kaya kung mamaya gagawin po natin, salamat po. Kasama niyo po ba inyong mga anak?
Kuya Flor, kompleto ang buong pamilya? Amen. Kompleto po ba ang buong pamilya? Sir? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kuya Bruce, kompleto po ang pamilya. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano pa? Kaya ito, kompleto po ang pamilya. Yan naman sinasabi. Di ba, yung ama sinasabi niya. Okay. So, mag-asawa lang nandito. Pastor Jules, kumpleto po ba pamilya? Kulang lang isa. Kaya siya. Sana lang. Okay. Ako po ngayong gabi sa biyaya ng Panginoon. Kumpleto ang aking pamilya. Ang aking asawa, ang aking panganay na anak, tumayong anak. Hallelujah. At ang sumunod sa'yo na sana sumunod sa'yo. Paano? Ayun! Brother, ka dito. Sito ka. Dito ka, brother. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa aking mga anak na naglilingkod sa Diyos. Nasaan yung ating pangatlo? Okay, sige, hayaan na muna natin siya ron. At yung ika-apat. Okay. So, ang ating pong pamilya, isa sa aming pong tema ay ang Joshua 24. Says, as for me and my household, we will serve the Lord. Okay?